Gabi na nang dumating si Kyle sa isang bar sa may seaside area. Galing siya sa mahabang araw na trabaho at gusto lang niyang magpahinga, mag-unwind kahit sandali. Madalas niyang marinig sa mga kaibigan niya na maganda raw tumambay doon kasi presko ang hangin, may live band at maganda ang view ng dagat kapag gabi. Pagpasok niya, sinalubong siya ng malakas na tugtugan at mga ilaw na kumikislap sa bawat sulok ng bar. Halos puno ang loob, karamihan, barkadahan. Pero may ilan ding tulad niya, mag-isa lang, tahimik, nakatingin sa kanilang mga inumin. Pinili niya ang mesa sa may labas, sa tabi ng railings na nakaharap sa dagat. Doon, mas tahimik. Tanging hangin at alon lang ang maririnig kapag humihina ang tugtog. Umorder siya ng beer at pulutan. Habang hinihintay, nakatingin lang siya sa tubig na tumatama sa mga bato sa ibaba. May mga ilaw mula sa malalayong bangka at minsan may dumarating na amoy ng alat dagat. Pero may kakaibang lamig sa hangin kahit hindi naman malakas ang ihip. Habang nilalaro niya ang baso ng beer, napansin niya ang isang lalaking nakaupo mag-isa sa kabilang mesa. Medyo madilim ang parte na yon, kaya hindi niya agad nakita ang muka. Nakaitim na polo, may suot na cap, at parang nakayuko lang. Hindi gumagalaw. May hawak ding bote ng beer pero parang hindi naman iniinom. Akala ni Kyle, isa lang itong customer na malungkot o lasing, kaya binaliwala niya. Pero nang muling lumingon siya, matapos lang ang ilang minuto, wala na doon ang lalaki. Naisip niyang baka pumunta lang sa banyo o may sinamahan. Pero nang tumingin siya sa loob, nakita niya ulit ito. Nakaupo naman ngayon sa may gilid ng stage. Tahimik pa rin. Medyo kinabahan si Kyle, pero pinilit niyang wag mag-isip. Marami naman talagang kamukha sa mga bar at baka nagkataon lang. Pero habang tumatagal, napapansin niyang parang palapit ng palapit ang lalaki. Minsan, nasa may counter. Minsan, nasa sulok malapit sa pinto. Minsan, sa mesa na halos katapat niya. Parang nagte-teleport. Hindi niya nakikitang tumatayo o lumalakad. Basta bigla lang siyang nalilipat ng pwesto. Dumilim palalo nang humina ang tugtog at narinig ni Kyle ang mahinang hampas ng alon. Sa bawat ilaw na dumadaan mula sa stage, parang saglit niyang nakita ang mukha ng lalaki. Maputla at walang ekspresyon. Parang basa ang damit. May kumikintab na parang tubig sa dibdib nito. At sa bawat sulyap ni Kyle, parang mas lumalapit ito. Kinusot niya ang mga mata niya. Pilit na binaliwala ang pakiramdam ng kilabot na gumagapang sa kanya. Siguro pagod lang ako, sabi niya. Pero hindi na siya mapakali. Lahat ng tao sa paligid abala pa rin sa inuman, halakhakan at tugtugan. Parang walang nakakapansin sa kakaibang presensyang paulit-ulit niyang nakikita. Hanggang sa mapansin niyang may basa sa sahig malapit sa mesa niya. Manipis na linya ng tubig na parang galing sa basang sapatos. Sinundan niya ng tingin, paakyat sa madilim na bahagi sa dulo ng bar. Doon, parang saglit niyang nakita ulit yung lalaking nakaitim. Nakatayo ngayon, nakaharap sa kanya. Walang gumagalaw, walang nagsasalita, pero ramdam ni Kyle na siya lang ang tinitignan nito. At nang muling dumaan ng liwanag mula sa stage, nawala na naman ito. Doon na nagsimulang bumilis ang tibok ng dibdib ni Kyle. Hindi na siya sigurado kung lasing lang ba siya o may kakaiba talaga sa bar na yon. Hindi na mapakali si Kyle habang nakaupo sa mesa. Ramdam niya na parang may nakatingin sa kanya kahit saan siya tumingin. Nilaksan niya ang loob niya. Tumingin siya sa paligid, pero lahat ng tao, normal lang. Nagtatawanan,
sumasayaw, nagiinuman. Parang siya lang ang nakakaramdam ng kakaiba. Nang subukan niyang tumayo para umalis, may narinig siyang kaluskos sa likod. Akala niya waiter lang, pero nang lingunin niya, nakatayo na ulit doon yung lalaking nakaitim. Pero mas malinaw na ngayon ang itsura. Parang pagod at may bakas ng tubig sa buhok at muka. Hindi kumukurap, hindi gumagalaw. Titig na titig lang sa kanya. Kinabahan na si Kyle. Mabilis niyang kinuha ang cellphone niya. Sinubukan niyang magkunwaring may kausap, pero hindi niya na maikubli yung panginginig ng kamay niya. Sa gilid ng mata niya, nakita niyang dahan-dahang naglalakad palapit yung lalaki. Pero kakaiba. Walang tunog ang hakbang. Walang ingay kahit basa ang sahig sa bawat yapak. Nang mapakurap siya, wala na naman. Pero sa salamin sa may counter, nandun pa rin, nakatayo sa mismong likod niya. Napaatras siya at muntik nang mabitawan ng baso. May mga napatingin pero mabilis din nilang binaliwala. Hindi kasi nila nakikita kung ano ang tinitignan ni Kyle. Sa salamin, malinaw pa rin ang imahe ng lalaki. Pero kapag humarap siya, wala naman talaga. Paulit-ulit, parang niloloko na siya ng sariling mata niya. Maya-maya, napansin niyang lumamig na ng sobra ang paligid. Ang kaninang amoy ng alak, napalitan ng amoy ng alat ng tubig dagat. Naririnig niya ang mahinang parang ungol ng hangin. Hindi niya sigurado, pero malinaw ang isang tunog. Patak ng tubig, pababa ng sahig, parang mula sa likod niya. Hindi na siya tumingin. Hindi niya na kayang alamin kung saan galing yon. Kinuha niya ang bag niya, naglagay ng pera sa mesa kahit sobra, at mabilis na naglakad palabas. Habang palabas siya ng pinto, parang naramdaman pa rin niya yung malamig na hangin na sumusunod sa kanya. Nang makalabas na siya, malamig at tahimik ang seaside. Halos wala ng tao. Tumigil siya sandali para huminga ng malalim. Pero sa salamin ng pinto ng bar, nakita niyang parang may aninong nakatayo sa loob. Eksaktong sa lugar kung saan siya kanina. Parehong porma, parehong suot. Hindi na siya lumingon pa. Diretso siyang naglakad papunta sa parking area. Sa bawat akbang niya, parang may kumikiskis na tunog ng basang sapato sa likod. Paglingon niya, wala. Pagdating sa kotse, agad niyang isinara ang pinto at pinaandar. Tumingin siya sa rearview mirror at sa gilid ng liwanag ng signboard, parang may isang lalaking nakaitim na nakatayo pa rin at nakatingin sa kanya. Pero hindi niya na pinansin at umalis na siya. Tawagin niyo na lang po akong Ella. Gabi noong nagyaya si Jay na magpunta kami sa seaside. Matagal na namin gustong tumambay doon, pero laging nauudlot dahil sa trabaho. Kaya nung araw na yun, sabi ko, sige na nga, kahit isang beses lang. Gusto ko lang din ma-relax, maramdaman ulit yung hangin ng dagat, at malimutan kahit sandali lahat ng pagod. Pagdating namin, maaliwalas ang paligid, hindi ganon kainit. Sakto lang yung simoy ng hangin, at may mga ilaw sa bawat kanto. Ang ganda ng refleksyon ng mga ilaw sa tubig, parang kumikislap na salamin. Maraming tao, pero hindi siksikan. May mga magjowa rin, barkadahan, at ilang pamilya na nagpipicture sa may baywalk. Naglakad kami ni Jay habang hawak yung milk tea namin. Tahimik lang kami. Paminsan-minsan, nagkakatinginan, tapos ngiti lang. Pareho kaming pagod, pero masaya na rin kahit simpleng ganito lang. Tumigil kami sa isang spot kung saan halos tanaw mo yung buong bay.
Ang mga ilaw ng Ferris wheel sa malayo, kumikislap sa ibabaw ng tubig. Habang nakatingin ako sa dagat, napansin kong parang may kakaibang galaw sa ilalim. Akala ko alon lang o may dumaang bangka. Pero hindi. Iba yung galaw. Mahaba, mabagal, at paikot. Parang may malaking anino na dumaan sa ilalim ng tubig. Hindi ko agad sinabi kay Jay. Baka kasi sabihin niya, nag-i-imagine lang ako. Kaya pinanood ko muna. Ilang beses pa yung anino dumaan. Minsan sa may kalayuan. Minsan sa mismong tapat namin. Para bang may sinusundan. Napansin ko rin, tuwing tatama ang liwanag ng poste sa tubig, may kumikintab na parang balat. Mukhang makinis at madulas. Napahawak ako sa braso ni Jay, pero hindi pa rin ako nagsalita. Tinignan ko ulit ng maigi at doon ko nakita na parang may ulo pero walang buhok at parang may mata pero hindi pang tao. Lumitaw lang sandali bago muling lumubog. Napaatras ako ng konti. Nagulat. Pero si Jay, abala lang sa pagpicture sa view. Pinilit ko maging kalmado. Sinabi ko sa sarili ko baka alon lang. Pero habang tumatagal, hindi nawawala yung pakiramdam na may nakatingin mula sa ilalim ng tubig. Habang naglalakad kami papunta sa kabilang side ng baywalk, ilang ulit kong nasulyapan yung anino. Minsan nasa malayo, minsan parang sumusunod. Sa tuwing tititig ako, lumulubog ito. Pero kapag iniwas ko ang tingin, bumabalik ulit. Lalo akong kinilabutan nang mapansin kong wala nang ibang tao sa paligid namin sa parting yon. Kanina lang, may mga naglalakad pa. Pero ngayon, kami na lang halos ni Jay. Tahimik at tanging tunog ng alon at hangin lang ang maririnig. Gusto ko sana magsalita, pero hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag. Pinilit kong ngumiti at magpanggap na okay lang. Pero hindi ko maitago yung kaba. Ang bigat ng hangin, parang malamig na dumidikit sa balat ko. At sa tuwing tatama ang hangin, parang may amoy alat na may halong bulok na hindi ko maipaliwanag. Sa huling sulyap ko sa dagat bago kami umupo sa bench, nakita ko ulit. Isang iglap lang, parang kamay na dumaan sa ibabaw ng tubig at mabilis na nawala. Hindi ko alam kung ako lang ang nakakakita o ayaw lang ni Jay maniwala. Pero habang nakaupo kami ron, ramdam ko na parang may presensyang hindi galing sa lupa. At unti-unti akong tinatablan ng takot na hindi ko maipaliwanag. Habang nakaupo kami ni Jay sa bench, tuloy pa rin siya sa pagpicture. Ako naman, hindi na mapakali. Hindi mawala sa isip ko yung nakita ko kanina sa tubig, yung aninong parang sinusundan kami. Pinilit kong wag mag-isip. Pero tuwing titingin ako sa dagat, parang gumagalaw ulit yung ilalim. Dahan-dahan, parang may umaangat. Tahimik lang ako, pero kabado na. Pinakiramdaman ko yung paligid. Wala nang tao. At yung dating masayang tugtog mula sa bar sa malayo, parang humina. Ang naririnig ko lang ay tunog ng alon at hangin. Pero kakaiba na yung tunog ng alon ngayon. Parang may humihinga at malamig sa pandinig. Tumingin ako ulit sa dagat at doon ko nakita may lumitaw na bahagi ng katawan mula sa tubig. Hindi siya isda, hindi rin tao. Parang balat ng nilalang na madulas. May mga ugat na gumagalaw sa ilalim ng balat. Dahan-dahang umaahon, tapos biglang lulubog. Napatayo ako. Gusto kong sabihin kay Jay, pero parang natuyo yung lalamunan ko.
Nang tuluyan akong nakapagsalita, itinuro ko agad sa kanya yung dagat. Nanginginig pa yung kamay ko. "Jay, tignan mo yun." Tumayo siya. Tinignan kung saan ako nakaturo. Pero nang tumingin siya, wala. Kalmado ulit yung tubig. Parang walang nangyari. Ngumiti lang siya at umiling. Sabi niya, baka napagod lang ako. Baka guni-guni lang. Pero hindi ko tinantanan yung tingin ko sa dagat. Hindi yun imahinasyon. Sigurado ako. Habang nag-aaway sa isip ko kung aalis ba kami o hindi, biglang may malamig na tubig na tumama sa paa ko. Akala ko talsik lang ng alon. Pero nang tignan ko, ang layo namin sa mismong gilid. Paano nagkaroon ng tubig doon? At yung tubig, may amoy bulok. Doon ako natakot ng husto. Hinila ko si Jay pero naglakad siya palapit sa railing. Tinitignan yung dagat. Ako naman, nananatili lang sa pwesto ko, nanginginig. Paglapit niya, parang may dumaan sa ilalim. Mabilis, kumikintab. Napaurong siya bigla. "Ano yun?" tanong niya. Pero halata sa mukha niya na ngayon lang siya naniwala. Pagkatapos nun, sabay kaming natahimik. Nakatingin kami pareho sa dagat at sabay naming nakita kung paano lumitaw saglit ang isang ulo. Wala halos muka, parang balat na nalusaw. May dalawang bilog na parang mata pero wala namang itim. Tumitig lang ito saglit bago tuluyang lumubog. Doon na ako napasigaw. Hinila ko si Jay at halos patakbo kaming lumayo. Hindi ko na inisip kung napapahiya kami o kung ano. Basta gusto kong makaalis agad doon. Habang naglalakad kami pabalik sa parking, parang naririnig ko pa rin yung mahinang lagaslas ng tubig. Nang makalayo kami, huminto ako saglit, hinihingal. Sa uling sulyap ko sa dagat, parang may nakatayo sa mismong dalampasigan. Isang anino, nakatingin diretso sa amin. Hindi ko alam kung tao o hindi, pero nang dumaan yung hangin, naamoy ko ulit yung amoy bulok na alat. Pinilit kong huwag tumingin ulit. Hinila ko si Jay papunta sa kotse at nagmadali kaming umalis. Magandang araw, PNT Stories. Ako nga pala si Rina. At dati, halos linggo-linggo akong napapadpad sa seaside tuwing day off. Hindi naman para gumala o makipagkita. Gusto ko lang yung tahimik habang nakatingin sa dagat. Lalo na kapag mainit ang panahon. Tanghali yon, mga bandang 12:00. Tirik ang araw pero malakas yung hangin, kaya hindi ganun kainit. Maraming tao noon. May mga kumakain sa mga food stall, may mga nagde-date, at may ilang bata na naglalaro sa bubble sa gilid. Normal lang ang araw. Wala naman akong naisip. Gusto ko lang maglakad at magpahangin. Habang naglalakad ako sa baywalk, hawak ko yung milk tea ko at naghahanap ako ng bakanting mauupuan. Sa may bandang dulo, may isang bench na walang tao. O akala ko walang tao. Paglapit ko, may nakaupo pala ron na babae, nakatalikod. Nakaitim siyang jacket, katulad ng suot ko. Parehong kulay ng bag. Pati yung buhok niya, mahaba. At pareho rin ng hati sa gitna. Hindi ko muna pinansin. Ang dami namang nagkakapareho ng style. Baka nagkataon lang. Pero habang papalapit ako, mas napansin ko yung pagkakahawig namin. Parehong-pareho talaga. Mula sa kulay ng jacket hanggang sa detalye ng bag. Pati yung puting tali sa dulo ng zipper, pareho rin. Napahinto ako habang naglalakad.
Coincidence lang siguro, sabi ko sa isip ko. Pero habang tinitignan ko siya, bigla akong naramdaman yung parang malamig na hangin na dumaan kahit tirik ang araw. Tinignan ko ulit, hindi pa rin siya gumagalaw. Nakatungo lang, parang may tinitignan sa cellphone. Maya-maya, dahan-dahan niyang ginalaw ang ulo, pakanan, paunti-unti. Parang alam niyang tinitignan ko siya. Pero napako ako sa kinatatayuan ko. At nung halos magtama na dapat yung mga mata namin, bigla siyang tumigil. Hindi niya tinuloy ang paglingon. Tumingin lang siya sa gilid, parang pinigilan ng sarili. Hindi ko alam kung bakit, pero bigla akong nilamig. May part sa utak ko na gustong lumapit para makilala siya. Baka kapatid ng kakilala ko. Baka simpleng kamukha lang talaga. Pero may parte ring nagsasabing huwag. Pero sa gitna ng ingay ng alon at tawanan ng mga tao, parang humina lahat ng tunog. Ang naririnig ko na lang ay tibok ng dibdib ko. Hindi ko alam kung bakit, pero pakiramdam ko, hindi siya tao. Hindi ko alam kung ano nagtulak sa akin, pero parang gusto kong siguraduhin kung totoo bang kamukha ko talaga yung babae. Kaya dahan-dahan akong lumapit, hanggang sa marinig ko mismo yung ingay ng mga tsinelas kong tumatama sa simento. Pero habang papalapit ako, biglang tumigil yung hangin. Parang huminto ang paligid. Napansin ko yung mga tao sa malapit, yung naglalakad, yung nagtitinda. Parang hindi man lang napapansin yung babae sa bench. Para bang ako lang yung nakakakita sa kanya. 3 hakbang na lang at lalapit na sana ako nang bigla siyang lumingon. Dahan-dahan. Pero sabay kaming napatingin sa isa't isa. At doon ko lang nakita ng malinaw. Kamukha ko siya. Ako talaga. Pati maliit na peklat sa ilalim ng mata. Meron din. Pero may kakaiba. Yung mga mata niya, walang buhay. Hindi siya nagsasalita. Hindi rin siya gumagalaw. Pero yung tingin niya, malamig, diretso. Parang gusto niyang sabihing, ikaw ang dapat hindi nandito. Kinilabutan ako. Gusto kong umatras pero parang ayaw gumalaw ng paa ko. Pagkurap ko, wala na siya sa bench. Literal, isang iglap lang tapos nawala. Nilingon ko yung paligid. Baka naglakad lang o lumipat ng pwesto. Pero sa gilid ng mata ko, parang may nakita akong anino na tumatakbo papunta sa direksyon ko. Paglingon ko ulit, wala naman. Nanlaki yung mata ko at napaatras ako nang maramdaman kong may humahawak sa balikat ko. Paglingon ko, wala pa rin. Pero ramdam kong may malamig na hangin. Parang may dumaan mismo sa likod ko. Nabitawan ko yung hawak kong milk tea at tumakbo ako paalis ng baywalk. Hindi ko na inintindi kung may tumitingin. Gusto ko lang makalayo. Pagdating ko sa main road, huminto ako saglit, hinihingal. Pero habang sinusubukan kong kumalma, may dumaan na babae sa harap ko. At sa salamin ng isang nakaparadang kotse, nakita ko ulit siya sa likod ko. Nakatayo lang at nakangiti. Pagkurap ko, wala na naman. Hindi ko na alam kung anong nangyari talaga nun. Pero mula nun, hindi na ako bumalik sa seaside mag-isa. Kasi sa isip ko, baka sa susunod na pumunta ako ron, makita ko na naman siya. Gusto ko lang magkwento ng isang karanasan ko sa may sikat na pasyalan. Ako nga pala si Ash. Gabi na yon, mga pasado 10:00,
noong napadaan ako sa isang CR sa may seaside. Hindi ko na lang sasabihin kung saan banda, pero madalas din ako dumaan doon kapag nagpapahangin sa gabi. Galing ako sa isang maliit na get-together at dahil medyo malamig at tahimik ang paligid, naisip kong dumaan sandali bago umuwi. Paglapit ko, halos wala ng tao. Ang mga ilaw sa kalsada, madalang na lang. At yung hangin, galing sa dagat. Malamig, pero may halong amoy alat. Yung CR bukas pa, kahit halos lahat ng tindahan sa paligid, sarado na. Medyo madilim sa loob, pero kita ko naman yung mga cubicle, kaya pumasok ako. Pagpasok ko, sumalubong agad yung amoy ng lumang tiles at tubig na matagal nang hindi natutuyo. Mahina yung ilaw, kumikislap paminsan. Rinig ko lang yung lagaslas ng tubig sa gripo. Naglakad ako papunta sa dulo at pumasok sa isang cubicle na medyo maayos pa. Sinara ko yung pinto at pinilit kong huwag isipin kung gaano katahimik. Ilang segundo lang, biglang may kumalabog sa kabilang cubicle. Isang malakas na tunog, parang may sumipa o may bumagsak. Napahinto ako, tapos tahimik ulit. Maya-maya, kumalabog ulit. Mas malakas na. Parang may gustong lumabas. Sinilip ko sa ilalim, pero walang paa. Walang kahit anong senyales na may tao. Kinabahan ako, pero pinilit kong isipin na baka hangin lang. Hangin? Hangin na kumalabog ng pinto? Hindi ko alam. Tapos biglang tumigil ang lahat. Walang kaluskos, walang tunog. Hanggang sa may tunog ng malalim na hininga. Parang nasa kabilang cubicle lang. Nakahawak ako sa pinto, nanginginig habang nakikinig kung totoo nga ba. Hindi ko na kinaya. Binuksan ko bigla yung pinto at tumakbo palabas. Pero bago ako makalabas ng pinto ng CR, may isa pang kalabog. Mas malakas. Parang sinira ng malakas yung cubicle sa dulo. Napalingon ako at kita ko mula sa labas, gumalaw ng marahan yung pinto ng cubicle kusa kahit walang hangin. Hindi ko alam kung ano yon, pero natakot talaga ako na sobra. Lumapit ako sandali nang nanginginig. Dahan-dahan kong sinilip ulit yung loob, pero wala talagang tao. Pero yung pinto, may mga basa at mahabang marka ng kamay. Parang may humawak mula sa loob. Pagkalabas ko, umalis na ako. Pero hindi ko maiwasang lumingon ulit. At sa sandaling yon, nakita kong may babaeng anino sa loob, nakatayo sa harap ng salamin. Pero wala namang katawan sa mismong sahig. Anino lang. Tumakbo ko hanggang sa nagpa siya akong umuwi. Habang nasa biyahe, hindi mawala sa isip ko yung nangyari. Pero nakauwi naman ako ng ligtas matapos yung pangyayaring yon. Ako si Lenlen, call center agent sa isang kilalang BPO sa Makati. 3 buwan pa lang ako noon at dahil newbie, ako ang madalas na ma-assign sa mga night shift. 11 PM to 8 AM, panggabi sa weekend at minsan sa floor 13. Kung hindi mo pa alam, karamihan ng building sa Makati ay walang floor 13. Swerte raw kasi Chinese belief. Pero sa amin, meron. Kaso sarado palagi, luma, madilim at parang abandonado. Hanggang isang gabi, sinabihan kami ng admin. May system ito sa floor 8. Sa floor 13 muna kayo mag-login. Nagtawanan pa kami. Akala ko biro, pero totoo pala. Pag-akyat namin, 6 lang kaming agents. Pagbukas ng pinto ng floor 13, ibang-iba ang pakiramdam.
mabigat, parang may bumubulong sa hangin. Tahimik, madilim kahit may ilaw. Ang mga station ay luma na, parang hindi nililinis, pero okay lang, trabaho lang. Nag-login kami 1 AM noon. Tumawag si client from US. Customer, irate, normal lang. Pero habang nasa call ako, may napansin ako. May dumaang lalaki sa likod ko sa screen reflection. Akala ko si Mike, office mate ko. Paglingon ko, wala namang tao. Napansin ko ring bumubukas ang mga monitor kahit walang agent. Yung mga station sa dulo, biglang iilaw. Paglapit mo, mawawala uli. Akala ko glitch, pero napansin naming lahat. Hanggang sa isa sa amin, si Clarice, nagsimulang manginig habang kausap ang client. Sir, I'm sorry. I didn't mean to. Please, stop. Umiiyak na siya habang nagsasalita. Pero may kakaiba. Nakatingin siya sa ilalim ng table. Parang may tao roon. Nang pinuntahan namin siya, nangingisay na siya. Sabi niya bago siya mawalan ng malay, may nakahawak sa paa ko. Malamig, maputi ang kamay. Ayaw akong paalisin. Nagsigawan kami. Pinatay ng isa naming kasama ang main switch. Brand out. Pero teka, bakit may isang monitor na nanatiling bukas? Lumapit kami. May open chat window. 6 kayo. Bakit 7 ang reflection sa screen? Sabay-sabay kaming lumingon sa screen. At totoo, isa lang naman ang agent bawat station. Pero sa screen, may isang taong nakatayo sa likod namin. Nakaitim, walang muka. Pagbaba namin, nagsumbong kami sa admin. Ang sabi nila, kaya nga hindi ginagamit ang floor 13 eh. Namatay daw dati ang buong team dyan sa sunog. Pero may isang bangkay raw na hindi nakita. Hanggang ngayon, hindi pa rin siya umaalis. Hindi na kami muling bumalik doon. Pero minsan, kahit sa ibang floor, naririnig ko pa rin ang tunog ng isang lumang dial-up modem at boses na pabulong sa headset. Ship mo na.